Isang bangungot ang gumising sa Tuguegarao. 50 sako na naglalaman ng mga pinutol na bahagi ng katawan ang naghasik ng lagim sa isang maliit na barangay sa Cagayan. Isipin ang isang payapang umaga sa isang baryo na biglang naging sentro ng isang malagim na palabas. Sa Ilog Cagayan, nakaraniwang dinadaluyan lamang ng malinaw na tubig, natagpuan ng mga residente ang dose-dosenang malalaking itim na sako na dahan-dahang inanod ng agos. Nang buksan ang isang sako, isang masangsang na amoy at isang nakapangingilabot na tanawin ang nagpatili sa lahat sa takot. Ano ba talaga ang nangyari sa ilog na iyon? Sino ang mga biktima at sino ang nasa likod ng pinakamalagim na trahedyang yumanig sa buong lambak ng Cagayan? Hapon sa huling bahagi ng Hulyo, 2023. Ang tuyong hangin mula sa mga maisan ng Cagayan ay umiihip ng mainit. Ang ibabaw ng Ilog Cagayan ay kumikinang na parang tansong salamin sa ilalim ng pahilis na sikat ng araw. Si Mang Lando, isang mangingisdang 60 taong gulang na may balat na sunog sa araw, ay dahan-dahang sumasagwan sa kanyang bangka pauwi matapos ang maghapong paghagis ng lambat. Bandang 5:00 ng hapon, habang dumadaan sa isang likuan malapit sa barangay ng Katagaman, napansin ng kanyang mga mata ang isang itim na bagay na nakasabit sa isang kumpol ng water lily. Isang malaking plastik na sako, mahigpit na nakatali. Lumapit siya dala ng pag-usisa. Basura na naman mula sa syudad, bulong niya habang inaabot ang kanyang kawayang panungkit. Mabigat ang sako at tumutulo mula rito ang malabong tubig na may mapulang kulay. Ang amoy nito ay malansa, ngunit hindi amoy isda. Binuksan niya ng bahagya ang dulo ng buhol. Isang sulyap ay nakita niya ang isang kumpol ng laman na may manilaw-nilaw na taba. Sa pagitan nito, isang piraso ng balat na mailarawan ng isang maliit na paru-paro, kulay asul at pula. Nanigas ang kanyang katawan. Diyos ko po, bulong niya, habang ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Agad niyang isinara muli ang sako at tinawagan ang himpilan ng pulisya sa Tuguegarao. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang isang rubber boat ng mga pulis. Mabilis na sinuri ni Police Captain Marco Reyes ang laman at nag-utos, "Huwag nang galawin. Hintayin natin ang Soco team." Naupo si Mang Lando na nanginginig. Sa di kalayuan, ang tunog ng kampana para sa Angelus ay umalingaw na lalong nagpatahimik sa paligid. Sa pampang ng ilog, nagsimula ng magdatingan ang mga residente. Ang mga ilaw ng flashlight ay nanginginig sa mahalumigmig na hangin. Naglagay ng police tape ang mga otoridad. Isang ina ang nagtakip sa mata ng kanyang anak. Ilang tao ang bumubulong ng dasal. Sa ilalim ng sinag ng bagong buwan, ang tubig ng Ilog Cagayan ay payapang dumadaloy na para bang wala itong itinatagong anumang lihim. Ngunit alam ng lahat na sa gabing iyon, ang matandang ilog ay nagsauli ng isa sa kanyang pinakamadilim na sikreto. Gabi ng Hulyo 28, 2023. Isang manipis na hamog ang nakabitin sa ibabaw ng tubig. Ang police line ay nakalatag na sa kahabaan ng 2 kilometro. Sa isang pansamantalang command post, si Police Colonel Antonio De Leon mula sa Regional Office 2 ay nakatitig sa mapa ng ilog. Hanapin mula sa itaas hanggang sa ibaba ng ilog. Kung isang sako ang lumitaw, tiyak na may iba pa. Ang mga rubber boat ay nagsimulang maglayad. Ang mga diver mula sa Coast Guard ay nagsindi ng kanilang mga ilaw sa ilalim ng tubig. Si Mang Teban, isang mangingisda rin, ay tumutulong sa isang maliit na bangka. Ang ilog na ito ay hindi kailanman tunay na tahimik, bulong niya. Bandang 9:00 ng gabi, tumunog ang radyo. May natagpo ang isa pang sako sa ilalim ng Buntun Bridge. Hindi nagtagal, isa pang itim na sako ang iniahon sa pampang, tumutulo ang tubig. Ang mga tao sa gilid ay napigil ang hininga. Maririnig ang mahihinang dasal. Pagsapit ng hating gabi, 8 sako na ang natagpuan. Kinukuhanan ng litrato ng Soco team ang bawat natuklasan, itinatala ang lokasyon. Tinitigan ni Colonel De Leon ang mapa. Dumarami ang mga pulang marka. Simula pa lang ito, sabi niya ng mahina. 2:00 ng madaling araw, bumaba ang makapal na hamog. Nakita ni Mang Teban ang isang kumikinang na itim na bagay sa mga ugat ng isang puno ng akasya. Inabot niya ito gamit ang kanyang panungkit at matagumpay na nakuha ang isa pang sako na mas mabigat. May kakaiba sa loob, sabi niya. Iyon ang ika-9 na sako para sa gabing iyon, na kalaunan ay magiging isang mahalagang pahiwatig.
Bago sumikat ang araw, itinigil ang paghahanap. Dinala ng mga petugas ang lahat ng natagpuan sa himpilan ng pulisya sa Tuguegarao. Tumayo si De Leon sa pampang, kung saan nagsisimula ng suminag ang kahel na liwanag. Bukas ng umaga, malalaman na ng buong lungsod, sabi niya ng marahan. Umaga ng Hulyo 29. Sa bakuran ng himpilan, 12 malalaking plastic container ang nakahanay. Maingat na binuksan ng forensic team ang bawat isa. Ang amoy ng metal at formalin ay pumuno sa hangin. Nagulat si Captain Reyes, 12 na po, Colonel. Posibleng umabot pa sa 30. Tumango si De Leon. Ingatan ang datos. Huwag hayaang maunahan tayo ng media. Ngunit dumating na ang media. Si Jessica Ramos, isang batang reporter mula sa Maynila, ay nag-ulat ng live mula sa labas ng bakod. Mga kababayan, 12 ng itim na sako na naglalaman ng pinaghihinalaang mga bahagi ng katawan ng tao ang natagpuan sa Ilog Cagayan. Mabilis na kumalat ang balita sa buong Tuguegarao. Sa mga karenderya, nagbubulungan ang mga tao. May tato daw na paru-paro, baka biktima ng sindikato. Ang mga dasal ay nahaluan ng takot. Ilang magulang ang nakatingin sa direksyon ng ilog na dumadaloy sa di kalayuan. Simula ngayon, huwag ninyong hayaang maglaro ang mga bata sa pampang, mahinang sabi ng isang ama. Bumalik si Colonel De Leon sa kanyang opisina, tinitigan ang mga ulat. Ang ilog ay nagbigay ng senyales. Ngayon, trabaho na nating bigyan sila ng pangalan. Dumating si Reyes na may dalang balita. Sir, sa isa sa mga piraso, natagpuan ang isang tatoo ng paru-paro na malinaw pa. Sandaling natahimik si De Leon. Paru-paro, bulong niya. Marahil iyon ang magtuturo sa atin kung sino sila. Sa labas, dahan-dahang sumisikat ang araw. Ang Ilog Cagayan ay mukhang payapa, ngunit alam ng lahat na sa ilalim ng tubig nito, ang katotohanan ay nagsisimula pa lamang lumutang. 2 araw matapos ang paghahanap sa gabing iyon, ang Ilog Cagayan ay mukhang kalmado. Ngunit ang lungsod ng Tuguegarao ay hindi pa rin tunay na natutulog. Sa mga pahayagan at online news, malalaking headline ang nakasulat, misteryo ng mga itim na sako sa Ilog Cagayan. Ang mga residente ay nagbabasa sa mga karenderya, dahan-dahang umiiling. Walang sinuman ang makatingin ng matagal sa larawan ng ilog. Sa forensic laboratory ng EFE Tuguegarao, ang amoy ng formalin ay humalo sa malamig na kape. Nakatayo si Colonel De Leon sa harap ng isang whiteboard, pinagmamasdan ang mga larawan mula sa pagsusuri. Sa isang larawan, makikita ang isang piraso ng balat na mailarawan ng isang paru-paro, kulay asul at pula. Hindi ito mumurahing totoo, bulong niya. Karaniwang ginagawa ito sa mga propesyonal na studio. Tumango si Captain Reyes. Naipadala na po namin ang larawang ito sa lahat ng himpilan ng pulisya sa rehiyon. Kung may ulat ng nawawalang tao na may ganitong palatandaan, malalaman natin. Tumingin si De Leon sa bintana. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatago sa mga kortina, nagbibigay liwanag sa mga nakatambak na ulat sa kanyang mesa. Isang maliit na larawan, minsan, ay maaaring magturo sa malaking katotohanan, mahinang sabi niya. Nang hapong iyon, sa tanggapan para sa mga nawawalang tao, isang matandang babae na mailuma ng belo ang dumating kasama ang isang dalaga. Pagod at balisa ang kanilang mga mukha. Ang pangalan ko po ay Nena, mahinang sabi niya. Ang anak ko pong si Jose de la Cruz, isang linggo nang hindi umuuwi. Trabahador po siya sa construction pero ngayon wala kaming balita. Idinagdag ng dalaga sa tabi niya, ako po si Rina, kapatid niya. Hinanap na po namin siya sa proyekto kung saan siya karaniwang nagtatrabaho, pero walang nakakaalam. Itinala ng pulis ang detalye at napansin na 10 araw nang nawawala si Jose. Eksakto sa tinatayang oras ng pagkamatay ng mga biktima. Agad niyang tinawagan si Captain Reyes. Sir, may bagong ulat. Ang petsa ng pagkawala ay tugma sa mga natagpuan sa ilog. Dumating si Reyes at tinitigan ang dalawang mukha. Dahan-dahan niyang ipinaliwanag na may malaking investigasyon na isinasagawa sa Ilog Cagayan. Nang marinig ang mga salitang ilogi at itim na sako, tinakpan ni Aling Nena ang kanyang bibig. Nanginginig ang kanyang katawan. Wala pa po kaming makumpirma ngayon, sabi ni Reyes. Ngunit kailangan namin ng sample ng dugo ninyo para sa acid test. Mahalaga po ito.
Yumuko si Aling Nena, tumulo ang kanyang mga luha. Kung makakatulong po iyan para mahanap ang anak ko, sige po. Gusto ko lang malaman kung nasaan siya. 2 araw ang lumipas, lumabas ang resulta ng Tinitigan ni De Leon at Reyes ang screen ng computer sa laboratorio. Ang mga numero ay nagpakita ng 79.8% na pagkakatugma. Huminga ng malalim si Reyes. Si Jose de la Cruz nga. Natahimik ang silid. Tinitigan ni De Leon ang larawan sa file, isang binatang may simpleng ngiti at tapat na mga mata. Construction worker, bulong niya. Isang simpleng tao. Pero bakit ganito ang sinapit niya? Nang hapong iyon, pumunta si De Leon sa bahay ni Aling Nena sa Kataggaman. Isang maliit na bahay na may pader na yari sa hollow blocks. Isang larawan ng pamilya ang nakasabit ng tagilid. Nakaupo si Aling Nena sa sahig, namamaga ang mga mata. Nang marinig niya na ang mga bahagi ng katawan sa ilog ay sa kanyang anak, hindi siya sumigaw. Matagal siyang natahimik pagkatapos ay tumingin sa kawalan. Salamat po at natagpuan ninyo siya, sir, mahinang sabi niya. Noong huling gabi bago siya umalis, nagmamadali siyang kumain. Kalahati pa ang kanin niya sa kaldero. Kaninang umaga ko lang naitapon. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Ngayon, gusto ko lang malaman kung sino ang may gawa nito. Tinitigan ni De Leon ang matandang babae ng may paggalang. Hahanapin po namin siya hanggang sa matagpuan, ginang. Nagsalita na ang ilog. Ngayon, kami naman ang makikinig. Nang gabing iyon, muling naging abala ang himpilan. Nagdala si Reyes ng bagong ulat, ang cellphone ni Jose ay natagpuan malapit sa proyekto kung saan siya nagtatrabaho. Sa loob nito, may mga mensahe sa WhatsApp mula sa isang contact na nagngangalang Clara. Maikli ang mga mensahe, puno ng mga heart emoji. Minsan, kumain ka na, miss na kita. Tinitigan ni De Leon ang screen. Clara tulad ng pangalan na madalas kasama ng paru-paro sa mga kwento, bulong niya. Opo, sir, sagot ni Reyes. Ang numero ay nakarehistro sa pangalan ni Maria Clara Santos, isang residente ng Gosi Subdivision. Kinaumagahan, isang team ng mga investigador ang pumunta sa bahay ni Maria Clara. Isang maliit ngunit maayos na bahay. Mahigpit na nakasara ang gate. Isang kapitbahay, si Mang Teban, ay lumabas na may dalang walis. 3 araw nang hindi nakikita si Clara. Ang asawa niyang si Ricardo Madrigal, isang truck driver, ay nasa biyahe raw. Pero narinig ko silang nag-aaway noong Biyernes ng gabi. Pagkatapos noon, sobrang tahimik na. Itinala ng mga pulis ang impormasyon. Nakalock ang pinto ng bahay, puno ng sulat ang mailbox, walang senyales ng buhay. Humingi ng karagdagang impormasyon si De Leon sa barangay hall. Maria Clara Santos, 32 taong gulang. Kasal kay Ricardo Madrigal, 37 taong gulang, driver ng isang freight company. Mayroon silang isang anak na lalaki na nakatira sa lola nito sa Isabela. Ang mga piraso ng impormasyon ay nagsimulang magkabit-kabit na parang isang puzzle. Nang hapong iyon, dumating ang isang bagong ulat mula sa forensic. Ang mga bahagi ng katawan ng babae na kasama sa mga natagpuan sa ilog ay may ibang ihi. Ngunit sa balat ng balikat, mayroong isang tatoo ng paru-paro na kapareho ng natagpuan kanina. Matagal na tinitigan ni De Leon ang resulta. Jose at Maria Clara, mahinang sabi niya. 2 pangalan, isang sikreto. Tumingin siya kay Reyes. Ngayon, hanapin natin kung sino ang nakakaalam sa relasyon nila. Lumumubog ang araw sa likod ng mga puno ng niyog. Ang langit ay kulay tanso. Mukhang payapa ang tugigaraw mula sa labas. Ngunit sa himpilan ng pulisya, mabigat ang hangin. Tumayo si De Leon sa balkonahe, nakatingin sa direksyon ng ilog. Nagbigay na ng 2 pangalan ang ilog, sabi niya. Ngayon, kailangan nating hanapin ang isa pang pangalan. Ang taong naging dahilan ng pagkawala nilang dalawa. Tumango si Reyes. Malamang hindi po tagalabas, sir. Karaniwan, ang mga krimen na tulad nito ay nagsisimula sa pag-ibig, pagkatapos ay nagiging puot. Ang ilaw sa silid ng investigasyon ay nanatiling bukas hanggang hating gabi. Sa isang malaking board, magkatabing inilagay ang mga larawan ni Jose at Maria Clara. Pinagdugtong sila ng isang pulang linya patungo sa isang pangalan sa ibaba, Ricardo.
Sa ibang lugar sa Isabela, isang 6 na taong gulang na bata ang natutulog sa yakap ng kanyang lola, hawak ang isang manikang regalo mula sa kanyang ina. Hindi pa niya alam na ang mundong kanyang kinagisnan ay kababasag lang. 2 araw matapos matukoy ang pagkakakilanlan nina Jose at Maria Clara, sa umaga ng Agosto 1, 2023, ang langit sa Tuguegarao ay kulay abo at maputla. Ang hangin ay mahalumigmig at mabigat na parabang may itinatago. Sa bakuran ng himpilan, nakatayo si Colonel De Leon sa harap ng kanyang team na handa na. Ngayong araw, gagawin nila ang pinakamahalagang hakbang sa investigasyon, ang pagsusuri sa bahay ni Ricardo, ang asawa ng yumaong si Maria Clara. Huwag ninyong ituring ito bilang isang ordinaryong bahay, mahinang sabi ni De Leon. Isipin ninyo ito bilang ang huling lugar kung saan nagtatago ang katotohanan. Sinuri ni Captain Reyes ang search warrant. Kumpleto at legal ang lahat. Umalis sila bandang 9:00 ng umaga, kasama ang isang maliit na forensic van na may dalang 2 soko technician at isang luminol expert. Tahimik ang Gosi subdivision nang dumating sila. Ang bahay na kanilang hinahanap ay nasa dulo ng block, kulay krema. Bago pa ang pintura, ngunit ang kapaligiran ay masyadong tahimik, masyadong maayos para sa isang bahay na ang mga nakatira ay mahigit 1 linggo nang nawawala. Maayos na natabasan ang damo sa hardin at mahigpit na nakasara ang mga kortina. Isang babae sa katanghalian, si Aling Puring, ang may-ari ng isang maliit na tindahan sa kanto, ang lumapit. Sir, nakita ko po ang asawa niya noong gabi bago nawala si Clara. Bumili siya ng malalaking itim na plastic bag. Karaniwan, sigarilyo lang ang binibili niya, sabi niya nang may pag-aalinlangan. Nagkatinginan si Reyes at De Leon. Itim na sako, ulit ni De Leon, katulad ng mga natagpuan natin sa ilog. Yumuko si Aling Puring, mahina ang boses. Akala ko po para lang sa basura, sir. Kung alam ko lang na ganito. Binuksan ng mga pulis ang police line sa gate at pumasok. Ang hangin sa loob ng bahay ay mahalumigmig at mabaho, na parabang may itinatagong sikreto. Ang sahig ay malinis at kumikinang ng kakaiba sa ilalim ng liwanag ng umaga. Halos walang alikabok at matapang ang amoy ng sabon at detergent. Masyadong malinis, bulong ni Reyes, parang kalilinis lang ng nagmamadali. Tumango si De Leon. Tingnan natin kung ano ang itinatago niya sa ilalim ng kalinisang ito. Nagsimulang magtrabaho ang Soko team. Pinatay ang mga ilaw, isinara ang mga kortina. Binalot ng dilim ang silid. Ispray ng luminol expert ang likido sa dingding ng kwarto. Agad na lumitaw ang isang malabong asul na kislap, bumubuo ng mga linyang walang regular na hugis. Ang liwanag ay parang mga ugat na kumakalat sa dingding. Lumapit si Reyes at bumulong, hindi ito ordinaryong mansa, sir. Dugo ito na sinubukang hugasan. Tumingin ng matalim si De Leon. Ispray din sa sahig. Nang ispray sa mga til, nagsimulang lumitaw ang mga asul na tuldok sa pagitan ng mga siwang. Ang kislap ay bumuo ng isang kakaibang pattern, parang mga yapak ng isang taong nagpanik. Lahat ay kinuna ng litrato at minarkahan. Lumipat ang team sa banyo. Nang ispray ang luminol sa dingding at sahig, ang buong silid ay nagliwanag ng nakakasilaw na asul. Maging ang drain sa sulok ay parang nagniningning mula sa loob. Dito ang pinakamalakas, sabi ng teknisyan. Lumapit si De Leon. Kumuha ng sample mula sa tubo. Huwag palampasin ang anuman. Nang buksan ang tubo, humalo ang amoy ng metal at sabon. Sa loob nito, may nakitang maliliit na piraso ng tisyong may kulay dilaw na taba. Napigil ni Reyes ang kanyang hininga. Diyos ko po. Inilagay ng teknisyan ang mga piraso sa isang garapon at nilagyan ng label, posibleng human tissue. Tumayo si De Leon ng ilang segundo, naninigas ang mukha. Ang bahay na mukhang malinis ay nagtatago pala ng mga mansang hindi kayang burahin ang tubig. Sa sala, nakahanap ang ibang team ng maliliit na bagay, mga bakas ng mabigat na bagay na kinalagkad sa sahig, isang marka ng pagkakalagkad sa ilalim ng sofa, at isang hibla ng mahabang buhok na nakasabit sa bisagra ng aparador. Lahat ay inilagay sa mga evidence bag. Tinitigan ni Reyes ang isang family picture sa dingding, si Maria Clara, Ricardo, at ang kanilang anak na nakangiti sa isang beach. Mahirap isipin na ang mga tawang ito ay nagmula sa isang bahay na tulad nito, mahinang sabi niya.
Lumakad si De Leon sa bintana at tiningnan ang mga residente na nagsisimula ng magkumpol sa labas ng gate. Ilang ina ang humihila sa kanilang mga anak palayo. "Huwag kayong lumapit dyan, mga anak. Hindi iyan lugar para maglaro," maririnig na mahinang sabi sa hangin. Pagsapit ng tanghali, tumaas ang temperatura, ngunit nanatiling malamig ang hangin sa loob ng bahay. Tumingin si De Leon kay Reyes. "May sapat na tayong pisikal na ebidensya para tawagan si Ricardo. Pero gusto kong marinig muna niya ang balita tungkol sa asawa niya, para kusa siyang bumagsak." Tumango si Reyes. Nasa biyahe pa po siya mula Maynila. Sabi, darating siya mamayang madaling araw. Tumingin si De Leon sa kanyang relo. Mabuti. Ihanda ang psychological interrogation strategy. Ang mga taong tulad niya ay hindi basta-basta aamin. Nang hapon, bumalik sila sa himpilan dala ang lahat ng ebidensya. Sa laboratorio, ang mga litrato ng luminol, ang buhok, at ang sample mula sa tubo ay inayos sa isang bakal na mesa. Si Jessica Ramos, ang batang journalist, ay nakatayo sa labas ng bakod ng himpilan, nakatingin sa katahimikan. Nakapagsulat siya ng isang maikling artikulo, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita, bulong niya. Ibinaba niya ang kanyang panulat at tumingin sa langit na kulay kahel. Ang balita sa hapon ay nagpakita ng larawan ng bahay na may police line. Binasa ng narrator, hinihinala ng pulisya na ang bahay ng biktima ang naging pangunahing lokasyon ng pagpatay. Ang Tuguegarao, na karaniwang payapa, ay naging isang lungsod na nababalot ng mga bulungan at takot. Pagsapit ng gabi, nag-iisa si De Leon sa kanyang opisina. Nakalatag sa kanyang mesa ang mga larawan ng ebidensya. Ang dingding na nagliliwanag sa asul, ang tubo na mailamang taba, ang mukha ni Ricardo sa kanyang SF card. Nagsulat siya ng isang maliit na tala, motibo, hindi malinaw. Pag-ibig, galit at kahihiyan. Ang pinakapanganib ay ang katahimikan pagkatapos. Pumasok si Reyes na may dalang balita. "Sir, ang truck driver na si Ricardo Madrigal ay nakontak na ng kanyang kumpanya. Inaasahang darating siya bago mag-umaga. Naghahanda na ang team sa border ng lungsod." Dahan-dahang tumango si De Leon. "Siguraduhin ninyong wala siyang oras para maglinis ng sarili o maghanda ng bagong kwento." Tinitigan niya ang family picture sa dingding. "Bukas ng umaga, marahil ay maririnig natin ang kabilang panig ng pag-ibig na naging impyerno." Samantala, sa highway patungong Tuguegarao, isang malaking truck na may nakasulat na Luzon Freight Forwarders ang dahan-dahang tumatakbo sa ilalim ng langit na walang bituin. Sa likod ng manibela, nagsindi ng sigarilyo si Ricardo. Blanko ang kanyang mga mata, nakatitig sa dilim. Sa upuan sa tabi niya, nakasabit ang isang maliit na manikang paru-paro, regalo mula sa kanyang anak. Hindi niya alam na sa lungsod na papalapit, naghihintay na sa kanya ang batas. Lahat ng lihim na sinubukan niyang hugasan ng sabon at tubig ay malapit ng muling magliwanag sa ilalim ng asul na ilaw. Ilang oras matapos iwanan ng Soco team ang bahay ni Ricardo, madaling araw ng Agosto 2, 2023, ang langit sa Tuguegarao ay binalot ng manipis na hamog. Ang highway mula sa direksyon ng Maynila ay tahimik, tanging ang ugong ng isang malaking truck ang papalapit, parang mga hakbang ng tadhana na hindi maiiwasan. Sa checkpoint sa border ng lungsod, 4 na sasakyan ng pulis ang nakaantabay. Nakaupo si Colonel De Leon sa harapang upuan ng command car, nakatitig sa orasan na tumuturo sa ika-1:15 ng umaga. Malapit na siyang dumaan, sabi ni Captain Reyes habang hawak ang radio. 5 minuto ang lumipas, lumitaw ang mga ilaw ng truck na may nakasulat na Luzon Freight Forwarders mula sa isang kurbada. Nagsenya si Reyes at pinahinto ng mga pulis trapiko ang sasakyan sa dahilan ng isang routine check. Huminto ang truck. Binuksan ni Ricardo ang bintana. Mukha siyang pagod ngunit kalmado. "Ano po iyon, sir?" tanong niya ng kaswal. "Routine check lang po," sagot ng pulis. Ngunit sa sumunod na segundo, 2 pulis na nakauniporme ang nagbukas ng pinto at itinutok ang kanilang mga baril. "Ricardo Madrigal, pinapupunta ka sa himpilan ng pulisya sa Tuguegarao. Kailangan namin ang iyong pahayag." Nagbago ang kanyang ekspresyon. "Kagagaling ko lang po sa trabaho, sir." "Anong problema?" Bumaba si De Leon mula sa command car.
Dahan-dahan at tiyak ang kanyang mga hakbang. Hindi ito tungkol sa trabaho, Ricardo. Ito ay tungkol sa asawa mo, si Maria Clara Santos. Matagal na tinitigan ni Ricardo si De Leon na para bang sinusubukang basahin ang kahulugan sa likod ng mga salita. Anong nangyari sa asawa ko? Patag na sumagot si De Leon. Natagpuan na siya. Lumunok si Ricardo, basag ang kanyang boses. Saan siya natagpuan? Tinitigan siya ni De Leon ng diretso sa mata. Sa ilog Cagayan. Pero hindi buo. Natahimik ang paligid. Dahan-dahang umihip ang hangin ng madaling araw. Inilingon ni Ricardo ang kanyang mukha, tumawa ng maikli na parang hindi makapaniwala. Nagbibiro po ba kayo? Hindi sumagot si De Leon. Nagsenyas siya sa ibang pulis. Ikinabit ang posas. Hindi nanlaban si Ricardo, blanko lang ang tingin sa kalsada. Sa dashboard ng truck, ang maliit na manikang paru-paro ay dahan-dahang umuugoy dahil sa hangin. Matagal niya itong tinitigan at bumulong, Clara, ano ang ginawa mo? Sa himpilan ng pulisya sa Tuguegarao, tensyonado ang umaga. Ang silid ng interogasyon ay nailawan ng isang malabong dilaw na ilaw. Sa bakal na mesa, nakalatag ang mga ebidensya mula sa kanyang bahay, ang litrato ng dingding na nagliliwanag sa asul, isang hibla ng mahabang buhok, at ang garapon na naglalaman ng tissue mula sa tubo ng tubig. Nakaupo si Ricardo sa isang metal na upuan, nakaposas ang mga kamay. Nagsimula si De Leon sa isang kalmadong tono. Ricardo, alam naming hindi ito madali, pero kailangan naming maging tapat ka. Sabihin mo sa amin kung ano talaga ang nangyari. Yumuko si Ricardo, huminga ng malalim. Wala po akong alam, sir. Nagtatrabaho po ako sa malayo. Buhay pa po ang asawa ko noong umalis ako. Tinitigan siya ni De Leon ng matalim. Nakita ka ni Aling Puring noong gabi bago nawala si Clara. Bumili ka ng malalaking itim na plastic bag, kapareho ng mga natagpuan namin sa ilog. Natahimik si Ricardo ng ilang segundo, pagkatapos ay mahinang nagsalita. Para po iyon sa basura sa kusina, sir. Inilagay ni De Leon ang litrato mula sa luminol test sa harap niya. Kung para lang sa basura, bakit may dugo ng asawa mo sa dingding, sahig at sa tubo ng tubig? Matagal na tinitigan ni Ricardo ang litrato. Nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay. Bawat salitang lumabas ay parang may kasamang dugo. Hindi ko po intensyon na pumatay. Dahan-dahang tumango si De Leon, nagbibigay ng espasyo. Ikwento mo. Huminga ng malalim si Ricardo. Nang gabing iyon, umuwi ako nang hindi nagsasabi. Gusto ko sanang sorpresahin si Clara. Pero nang pumasok ako, narinig ko ang boses ng isang lalaki sa kwarto. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Jose doon kasama ang asawa ko. Nagtubig ang kanyang mga mata. Kinuha ko ang wrench mula sa mesa, gusto ko lang siyang takutin. Pero hindi ko alam kung bakit uminit ang ulo ko. Hindi ko na matandaan kung ilang beses ko siyang pinukpok. Bumagsak siya at sumigaw si Clara. Humingi siya ng tawad pero hindi ko na napigilan. Nawala ako sa sarili. Yumuko siya ng malalim. Pagkatapos noon, nagpanik ako. Nasa bahay ng nanay ko ang anak namin noong gabing iyon. Mag-isa lang ako sa bahay. Akala ko kung mawawala sila walang makakaalam. Tinitigan siya ni De Leon ng malamig ngunit kalmado. Kaya pinutol mo ang kanilang mga katawan, inilagay sa itim na sako at itinapon sa ilog. Blanko ang tingin ni Ricardo. Akala ko lalamunin sila ng tubig. Nagkamali ako. Ayaw manahimik ng ilog. Yumuko si Reyes. Mahina ang kanyang boses. Ang ilog po ay laging nagsasalita, sir. Tanging ang mga may kasalanan ang hindi nakakarinig. Ilang minutong katahimikan. Sa wakas, mahinang nagsalita si De Leon. Ang ilog ay hindi kailanman nagkakamali, Ricardo. Nag-iingat ito ng mga sikreto para lamang isauli ito sa tamang panahon. Natagpuan din namin ang manikang paru-paro sa truck mo, regalo ng anak mo. Tumulo ang luha ni Ricardo. Opo, galing po iyon sa anak ko. Wala pa siyang alam. Pakiusap, huwag ninyong hayaang malaman niya ng ganito. Tinitigan siya ni De Leon ng matagal pagkatapos ay nagsalita. Malalaman ng anak mo na nagkamali ang kanyang ama,
pero malalaman din niya na sa huli, nagsabi rin ang totoo ang kanyang ama. Nagsenyas siya sa mga pulis na dalhin si Ricardo sa selda. Mabibigat ang kanyang mga hakbang. Bawat tunog ng kadena sa kanyang mga kamay ay parang pagsisisi. Nang isara ang pinto ng selda, bumulong si Reyes. Sir, umamin siya ng walang pilitan. Pero mahirap paniwalaan na ang isang tao ay maaaring maging mamamatay tao dahil lang sa galit. Tumingin si De Leon sa kisam at sumagot. Ang pag-ibig na naligaw ng landas ay mas mabilis pumatay kaysa sa puot. Ilang oras ang lumipas, nagsimulang dumami ang tao sa labas ng himpilan. Dumating ang mga reporter. Tumayo si Jessica Ramos sa harap ng kamera, ginugulo ng hangin ang kanyang buhok. Malumanay ngunit matatag ang kanyang boses. Mga kababayan, ang salarin sa kaso ng Ilog Cagayan ay nahuli na. Inamin ng suspect na ginawa niya ang krimen dahil sa selos at pagkawala sa sarili. Sa likod ng lahat ng ito, ipinapaalala sa atin na ang isang sandali ng galit ay maaaring sumira ng buhay magpakailanman. Mula sa ikalawang palapag, nakatayo si De Leon sa likod ng bintana, nakatingin sa labas. Nagsimula nang bumalik sa normal na aktibidad ang mga residente. Ngunit sa kanyang isipan, ang ugong ng tubig ng Ilog Cagayan ay patuloy na umaalingaungaw. Payapa ito sa ibabaw, ngunit sa ilalim, ang bagyo ay hindi patunay na humihinto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, bumulong, tapos na ang kabanatang ito. Ngunit ang sugat para sa mga naiwan ay matagal pang gagaling. Samantala, sa Isabela, ang maliit na bata ay naglalaro sa bakura ng kanyang lola. Nagdrawing siya ng isang paru-paro sa lupa gamit ang isang kulay rosas na krayola. Masaya siyang nakangiti, hindi alam na ang simpleng larawang iyon ay naging simbolo ng dalawang kaluluwa at isang pag-ibig na winasak ng galit ng isang tao. 3 araw matapos ang pagkakakulong sa himpilan ng Tuguegarao, umaga ng Agosto 5, 2023, sumikat ang araw. Ang sinag nito ay dahan-dahang dumaan sa pagitan ng mga rehas ng selda. Ang mahalumigmig na hangin ay humalo sa amoy ng kalawang at basang papel. Sa sulok ng masikip na silid, nakaupo si Ricardo, nakayuko, nakatitig sa malamig na sahig. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Sa tuwing naaalala niya ang gabing iyon, ang gabi kung kailan ang kanyang buhay, pamilya, at ang buong maliit na mundo niya ay nawasak sa isang iglap. 3 araw na siyang nasa selda. Bawat umaga, nagdadala ang mga pulis ng almusal, kanin na nakabalot sa dahon ng saging at isang bote ng tubig. Ngunit bihirang niya itong galawin. Sa kanyang isipan, ang mga mukha ni na Clara at Jose ay patuloy na nagpapalit-palit, sinusundan ng inosenteng ngiti ng kanyang anak. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang tunog ng Ilog Cagayan ay parang tumatawag mula sa malayo. Ang tunog ng tubig na dati niyang minamahal ay naging paalala na ngayon ng isang kasalanang hindi na mabubura. Sa labas ng selda, abala ang lahat. Inihahanda ng team ng investigasyon ang muling pagsasadula ng krimen. Nakatayo sina De Leon at Reyes sa isang conference room na nailawan ng sikat ng umaga. Sa isang whiteboard, nakalatag ang mga larawan ng ebidensya, ang mapa ng bahay at ang talaan ng oras. Dapat nating tiyakin na bawat hakbang ay tumutugma sa kanyang pag-amin, sabi ni De Leon sa isang matatag na tono. Darating din si Fiscal Cruz. Lahat ay dapat maitala ng malinaw. Itinala ni Reyes ang ilang punto sa mapa. Kwarto, banyo, likod bahay. Handa na po lahat, sir. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya ko pang makita ulit iyon. Tinitigan siya ni De Leon ng marahan, pagod ngunit matatag ang mukha. Minsan, ang katarungan ay kailangang dumaan sa pagdurusa, Marco. Hindi para magparusa, kundi para magpaalala. Pagsapit ng tanghali, inilabas si Ricardo mula sa selda. Bahagyang nakaposas ang kanyang mga kamay, mabagal ang kanyang mga hakbang sa ilalim ng sikat ng araw. Ilang reporter ang nakatayo sa labas ng bakod. Handa ang kanilang mga kamera, ngunit pinananatili ng pulisya ang distansya. Ang sikat ng araw ay tumama sa metal ng posas, na nagpikit sa mga mata ni Ricardo sandali. Lumapit si De Leon at mahinang nagtanong, handa ka na ba? Dahan-dahang tumango si Ricardo. Hindi ko po alam, sir. Pero kailangan kong harapin ang lahat. Isang maliit na konvoy ang gumalaw patungo sa bahay ni Ricardo sa Gosi. Tahimik na ngayon ang bahay. Nakakabit pa rin ang police line.
Mukhang luma ang pintura ng dingding sa ilalim ng init ng tanghali. Nang huminto ang sasakyan, matagal na tinitigan ni Ricardo ang kanyang bahay, na para bang umaasang marinig ang tawa ni Clara mula sa loob. Ngunit ang naroon lang ay katahimikan at alikabok. Ang mga kamera ng telebisyon ay nagre-record mula sa malayo. Ang tunog ng mga kuliglig ay maririnig sa pagitan ng mga utos ng mga pulis. Nagsimula ang rekonstruksyon. Tumayo si De Leon sa gitna ng silid, nagbibigay ng senyas. Simulan natin mula sa gabi ng Hulyo 24, bandang 11:00 ng gabi. Ipakita mo kung ano ang nangyari. Humakbang si Ricardo patungo sa sala. Nanginginig ang kanyang boses. Umuwi po ako nang hindi nagsasabi kay Clara. Gusto ko sanang magbigay ng sorpresa. Pero narinig ko ang boses ng isang lalaki. Lumakad siya patungo sa kwarto, dahan-dahang binuksan ang pinto. Dito ko po sila nakita. Yumuko siya, basag ang boses. Kinuha ko ang wrench mula sa mesang ito. Gusto ko lang siyang takutin. Pero nanlaban si Jose. Nag-away kami. Mabilis na itinala ni Reyes ang bawat hakbang. Kinuna ng litrato ng forensic team ang posisyon ng mga manikwin. Tumingin si De Leon na walang imik, tensyonado ang mukha. Pagkatapos, anong nangyari? Tinitigan ni Ricardo ang dingding na dating nagliwanag dahil sa luminol. Ngayon, may naiwan pa ring bahagyang kislap. Hindi ko na po namalayan na napukpok ko na siya. Lumuhod si Clara, umiiyak. Ako, naputol ang kanyang boses. Inilingon niya ang kanyang mukha, basa ang mga mata. Nagsenya si De Leon na huminto muna. Naging tensyonado ang hangin sa silid, huminto sa pag-record ang mga kamera. Maging ang mga ibon sa labas ng bintana ay parang nanahimik. Ilang minuto ang lumipas, ipinagpatuloy ang rekonstruksyon. Nakatayo si Ricardo sa harap ng banyo. Dito ko po sila dinala. Akala ko kung lilinisin ko lahat walang makakaalam. Pero kahit pala ang amoy ng sabon ay hindi kayang linlangin ang konsensya. Tinitigan niya ang blangkong sahig at napigil ang hininga ng lahat ng naroon. Dito, bulong niya, nawala ko ang aking sarili. Matagal siyang tinitigan ni De Leon pagkatapos ay mahinang nagsalita. Pero ngayon, bumalik ka na sa pagiging tao. Natapos ang rekonstruksyon bago maghapon. Lahat ay mukhang pagod. Lumapit si Fiscal Cruz kay De Leon. Kumpleto ang ebidensya at pag-amin. Walang duda. Pero hindi pa ako nakakita ng salarin na ganito kalungkot. Mahinang sumagot si De Leon. Hindi lahat ng mamamatay tao ay masama mula sa simula. Minsan, natatalo lang sila ng galit. Sa paglalakbay pabalik sa himpilan, nakaupo si Ricardo sa likurang upuan, nakatingin sa labas ng bintana. Sa labas, malawak na lunti ang palayan. Mga batang nagbibisikleta sa gilid ng kalsada. Tinitigan niya ang lahat ng iyon na para bang gusto niyang kabisaduhin ang mundong malapit nang hindi na niya makita. Bumulong siya sa sarili, kung sana lang, 5 minuto akong nahuli sa pag-uwi noong gabing iyon. Pagdating sa himpilan, pinaupo muna siya ni De Leon sa isang maliit na silid bago ibalik sa selda. Ricardo, mahinang sabi niya. Hindi na ako magtatanong kung bakit. Pero kung maibabalik ang oras, ano ang gagawin mong iba? Blanko ang tingin ni Ricardo, pagkatapos ay ngumiti ng mapait. Matututo po akong manahimik, sir. Dahil ang isang segundo ng katahimikan ay maaaring magligtas ng maraming buhay. Tinitigan siya ni De Leon tumango. Sana, ang mga salitang iyan ay makarating sa puso ng mga tao sa labas. Dahan-dahang dumating ang gabi. Sa madilim na selda, nagsusulat si Ricardo sa isang piraso ng lumang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bahagyang kumupas ang tinta dahil sa mga patak ng luha. Ang sulat ay para sa kanyang anak. Anak, patawarin mo si tatay. Hinayaan ni tatay na talunin ang galit ang pag-ibig. Huwag mo sanang gawin ang parehong bagay. Ang pasensya ay hindi kahinaan, kundi kalakasan na magpigil sa sarili. Kung balang araw ay marinig mo ang kwento tungkol kay tatay, huwag kang magalit. Ipagdasal mo na lang na maging payapa si tatay. Maingat niyang tinupi ang sulat at ibinigay sa isang pulis. Pakibigay po ito sa nanay ko sa Isabela, mahinang sabi niya. Sa labas, mahinahon ang hangin ng gabi sa Tugigaraw. Mula sa likod ng mga rehas,
tinitigan ni Ricardo ang mga bituin na dati niyang madalas ipakita sa kanyang anak. Ngayon, walang salita, walang dasal, tanging isang mahabang katahimikan na nagtuturo ng kahulugan ng pagsisisi. Sa kanyang opisina, binabasa ni De Leon ang ulat ng rekonstruksyon. Sa ilalim ng mga larawan ng ebidensya, nagsulat siya ng isang pangungusap sa kanyang talaarawan, ang katarungan ay hindi laging nagdudulot ng kapayapaan, ngunit ang katotohanan ay dapat pa ring sabihin. Isinara niya ang folder, tinitigan ang mga ilaw ng kalsada na kumikinang sa labas ng bintana, pagkatapos ay yumuko ng matagal na parang nagdarasal. Samantala, sa Isabela, ang maliit na bata ay nakaupo sa kandungan ng kanyang lola, nakikinig sa isang kwento bago matulog. Hawak pa rin niya ang kulay rosas na krayola. Inosenteng nagtanong siya, "Lola, bakit po ang mga malalaking tao ay laging nagagalit?" Ngumiti ng malungkot ang lola, hinaplos ang kanyang buhok. Dahil nakakalimutan nilang magmahal ng walang takot na mawala. Tumingin siya sa langit mula sa bintana, na para bang may kinakausap na isang taong nasa malayo. Matapos ang ilang administratibong pagkaantala, umaga ng Setyembre 12, 2023, dumating sa wakas ang araw ng huling paglilitis para sa kasong yumanig sa Tuguegarao sa buong tag-araw. Makulimlim ang langit, mabigat at mahalumigmig ang hangin. Sa harap ng gusali ng korte, dose-dose ng mga reporter at residente ang nagsisiksikan. Hinihintay nila ang sandali kung kailan maririnig ni Ricardo Madrigal, isang dating truck driver, ang huling hatol sa kanyang ginawa. Isang kulay abong sasakyan ng bilangguan ang huminto sa harap ng hagdanan ng gusali. Mula sa likod ng bakal na pinto, dahan-dahang bumaba si Ricardo. Payat ang kanyang mukha, kalmado ngunit mabigat ang kanyang mga hakbang. Nakasuot siya ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Bahagyang may uban na ang kanyang buhok sa gilid. Tinitigan siya ni Captain Reyes, na nagbabantay sa pinto, at mahinang nagtanong, "Handa ka na ba?" Umiti ng bahagya si Ricardo, kalmado ngunit malungkot ang kanyang mga mata. "Handa na po ako, sir. Kung ito ang kabayaran sa aking pagkakamali, hahayaan kong bayaran ko ng buo." Yumuko ng bahagya si Reyes, hindi kayang tumitig ng matagal. "Ikaw ang unang taong dumating sa korte, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtanggap." Tumango lang si Ricardo at pumasok sa silid ng paglilitis sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Ang simpleng silid ng paglilitis ay puno ng katahimikan. Ang mga hukom ay nakaupo ng tuwid sa gitna, nakasuot ng itim na toga. Sa tabi, nakatayo si Fiscal Cruz na may seryosong mukha, ngunit may bahagyang pagod sa kanyang mga mata. Nakaupo si De Leon sa likurang bangko, tahimik ngunit puno ng atensyon. Sa kaliwang bahagi ng silid, makikita ang dalawang matandang babae. Ang ina ni Maria Clara, nakasuot ng kulay tsokolating belo. Maputla ang kanyang mukha, tuyo ang mga mata dahil sa sobrang pag-iyak. At ang ina ni Ricardo, na tahimik na nakaupo, yakap ang kanyang apo. Hawak ng maliit na bata ang manikang paru-paro na dating nakasabit sa truck ng kanyang ama. Nang magsenyas ang hukom, lumapit si Fiscal Cruz at sinimulang basahin ang sakdal sa isang matatag na boses, ngunit may bigat sa dulo ng bawat pangungusap. Ang nasasakdal, si Ricardo Madrigal, 37 taong gulang, isang truck driver, ay napatunayang maisala sa pagpatay sa dalawang biktima, ang kanyang asawang si Maria Clara Santos at si Jose de la Cruz. Huminto siya sandali, huminga ng malalim bago magpatuloy. Ngunit batay sa investigasyon at pag-amin, ang krimen ay ginawa sa ilalim ng matinding emosyon. Hinihiling namin sa kagalang-galang na hukom na isaalang-alang ang malalim na pagsisisi ng nasasakdal at ang kanyang buong kooperasyon sa proseso ng batas. Ang kanyang tingin ay sandaling napunta kay Ricardo, hindi galit kundi awa at pag-unawa. Ang abogado ng depensa, isang matandang lalaki na may puting buhok, ay tumayo at nagsalita sa isang malumanay ngunit matatag na boses. Kagalang-galang na hukom, ang aking kliyente ay hindi isang halimaw. Siya ay isang ordinaryong tao na natalo ng galit. Nawalan siya ng kontrol hindi dahil sa intensyon na pumatay, kundi dahil sa isang sandali ng pagkaligaw. Hindi siya kailanman tumakas. Tinanggap niya ang lahat ng nangyari. Nanatiling tahimik ang silid. Ang tunog ng isang lumang bentilador ay dahan-dahang umiikot. Halos malunod sa tensyon. Tinitigan ng punong hukom, isang lalaki na nasa edad 55, ang nasasakdal at nagsalita, mayroon bang nais sabihin ang nasasakdal bago basahin ang hatol?
Dahan-dahang tumayo si Ricardo, nanginginig ang mga kamay. Ngunit kalmado ang kanyang mga mata. Kagalang-galang na hukom, wala po akong depensa. Gusto ko lang pong humingi ng tawad sa ina ni Clara, sa aking anak, at sa lahat ng taong nasaktan dahil sa akin. Hindi ko po hinihiling na patawarin, ngunit gusto kong matuto ang iba mula sa aking pagkakamali. Huwag ninyong hayaang sirain ng galit ang buhay tulad ng ginawa ko. Huminto siya sandali, yumuko ng malalim. Dati po akong truck driver, madalas na dumadaan sa mahahabang kalsada sa madilim na gabi. Minsan, naliligaw ako pero lagi kong nahahanap ang daan. Ngunit noong gabing iyon, naligaw ako sa sarili kong puso at walang ilaw na makapagtuturo sa akin palabas. Tinakpan ng ina ni Clara ang kanyang mukha ng isang panyo. Umuga ang kanyang mga balikat. Mahigpit na hinawakan ng ina ni Ricardo ang kamay ng kanyang anak. Samantala, ang maliit na bata ay nakatingin sa kanyang ama nang hindi naunawaan, nararamdaman lamang ang lungkot na pumuno sa silid. Nag-usap sandali ang mga hukom at bumalik sa kanilang upuan. Naging mas tensyonado ang kapaligiran hanggang sa marinig ang tiktak ng orasan sa dingding. Sinimulang basahin ng punong hukom ang hatol sa isang matatag na boses. Matapos timbangin ang mga ebidensya, testimonya, at pag-amin ng nasasakdal, ipinapahayag ng korte na si Ricardo Madrigal ay maisala sa krimen ng pagpatay. Ngunit dahil sa kanyang malalim na pagsisisi, buong kooperasyon sa mga investigador, at mga salik na psikolohikal na nagpapagaan ng parusa, ang korte ay nagpapataon ng sentensyang habambuhay na pagkakakulong. Ang tunog ng gavel ay umalinggaw sa mga dingding. Walang sigawan, walang malakas na iyak, tanging katahimikan. Yumuko si Ricardo, pagkatapos ay sa isang boses na halos hindi marinig, sinabi, "Salamat po, kagalang-galang na hukom." Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagpabago sa hangin sa silid. Na para bang alam ng lahat ng naroroon na ang araw na iyon ay hindi isang tagumpay o pagkatalo, kundi isang pagsuko. Pagkatapos ng paglilitis, lumabas sina De Leon at Reyes sa bakuran. Bumulong si Reyes habang buhay. Mabigat. Dahan-dahang sumagot si De Leon. Ngunit makatarungan. Ang parusang iyon ay hindi para sumira, kundi para mabuhay siya ng may kamalayan. Huminto sila sa hagdanan. Sa ibaba, lumabas ang ina ni Ricardo habang karga ang kanyang apo. Tumingin ang maliit na bata sa langit at inosenteng nagtanong. "Lola, nasaan na po si tatay?" Ngumiti ng bahagya ang lola. "Ang tatay mo ay nag-aaral maging mabuting tao sa isang malayong lugar, anak." Tumango ang bata at binitawan ang manikang paru-paro. Lumipad ito ng mataas, tinangay ng hangin, at dahan-dahang lumapagpatimog, patungo sa direksyon ng ilog Cagayan na payapang dumadaloy sa di kalayuan. Nakita ni De Leon ang tanawin mula sa hagdanan, nagtubig ang kanyang mga mata. Bumulong siya, marahil, dinala na ng ilog ang lahat ng dapat patawarin. Nang hapong iyon, muling naging tahimik ang Tuguegarao. Ibinaba ng mga reporter ang kanilang mga kamera. Isa-isang umuwi ang mga residente. Ngunit sa puso ng marami, ang kwento ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Tinitigan ni De Leon ang kulay kahel na langit kung saan ang huling sinag ng araw ay tumama sa malambot na ulap at mahinang nagsalita, walang tagumpay sa korte, tanging mga aral lamang. Isinara niya ang folder sa kanyang mga kamay at dahan-dahang bumaba sa hagdanan. Ang kanyang anino ay humaba sa ilalim ng dapit hapon na dahan-dahang nawawala. Samantala sa langit, isang maliit na paru-paro ang tila sumasayaw sa hangin bago mawala sa likod ng papalubog na liwanag. 2 linggo matapos basahin ang hatol na habambuhay na pagkakakulong, inilipat si Ricardo sa New Bilibid Prison. Kakaiba ang kanyang unang araw doon. Ang amoy ng bakal, sabon, at mahalumigmig na hangin ay naghalo, dumikit sa kanyang balat at puso. Sa paligid niya, ang matataas at kulay abong pader ay nakatayong tahimik na para bang nakatingin at humuhusga. Nalaman niyang ito na ang kanyang bagong tahanan, isang bahay na walang pinto pa uwi. Ang kanyang mga araw ay nagsisimula ng 5:00 ng umaga. Isang malakas na sirena ang tumutunog. Ang mga bilanggo ay gumigising, pumipila para maligo, at kumakain ng simpleng almusal, kanin, bagoong, at pritong isda. Kakaunti ang nagsasalita. Sa daan-daang mukha, bawat isa ay may itinatagong kwentong ayaw ng ikwento pa.
Nakaupo si Ricardo sa isang sulok ng kainan, nakatitig sa isang tasang itim na kape na umuusok pa. Hindi na siya ang truck driver na tumatawid sa mga kalsada sa gabi. Ngayon, siya ay numero 443 gihit negatibo 2023 na lamang. Ngunit sa loob niya, may isang bagay pa siyang kayang kontrolin, ang paraan ng pagtubo sa kanyang mga pagkakamali. Ang isang gwardiya, si Warden Santos, isang lalaki sa katanghalian na may mabait na mukha, ay napapansin siya mula pa noong unang araw. Mukha kang kalmado, pero ang puso mo hindi, sabi niya isang umaga habang inaabot ang isang walis. Magsimula ka sa maliliit na bagay, Cardo. Walisin mo ang bakuran na ito. Bawat alikabok na iyong lilinisin ay maaaring isang maliit na kapatawaran. Tinanggap ni Ricardo ang walis ng walang imik, yumuko lamang at nagsimulang magwalis. Lumipas ang mga araw at naging linggo. Nasanay na siya sa bagong ritmo. Nagtrabaho siya sa isang maliit na hardin sa silangang bahagi ng bilangguan, nagtatanim ng sili at kamatis kasama ang ilang iba pang bilanggo. Ang kanyang mga kamay na dating humahawak sa manibela ng truck ay humahawak na ngayon sa lupa. Napagtanto niya na ang lupa ay hindi kailanman tumatanggi sa buto, kahit na ito ay naapakan. Tuwing hapon, kapag lumulubog ang araw sa likod ng matataas na pader, nakatayo siya ng tahimik, nakatingin sa langit at nagtatanong sa kanyang sarili, nakikita kaya ni Clara ang parehong langit mula sa ibang lugar. Isang umaga, dumating si Warden Santos na may dalang maliit na sobre. May sulat para sa iyo. Tinanggap ito ni Ricardo na nanginginig ang mga kamay. Galing ito sa Isabela. Nanginginig na ang sulat ng kanyang ina. Anak, maayos kami dito. Ang iyong maliit na apo ay nasa elementarya na. Masipag siyang mag-aral at mahilig mag-drawing ng mga paru-paro. Sa tuwing nagdo-drawing siya, sinasabi niyang para iyon sa kanyang tatay. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ka namin kinamumuhian. Umaasa lang kami na bibigyan ng Diyos ng kapayapaan ang iyong puso. Tumulo ang luha, nabasa ang mga letra. Mula noon, nagsimula siyang magsulat pabalik. Mabagal at maayos ang kanyang sulat kamay. Inay, pakisabi po sa kanya na maayos lang ang tatay niya. Natututo ang tatay ng pasensya mula sa lupa, dahil ang lupa ay hindi kailanman tumatanggi sa buto kahit na naapakan. Halos linggo-linggo siyang nagsusulat. Ang mga sulat na iyon ay naging isang tulay sa pagitan ng mundo ng bakal at ng luntiang mundo sa labas ng mga pader. Dumating ang tag-ulan. Ang amoy ng basang lupa ay pumuno sa bakuran ng bilangguan. Ang mga tanim na sili ay nagsimulang mamunga ng pula, at ang kanyang mga kasamang bilanggo ay nagsimulang tawagin siyang imang hardinero. Bihira siyang magsalita, ngunit bawat salita niya ay nagdudulot ng kapayapaan. Isang hapon, isang batang bilanggo ang lumapit sa kanya na may malungkot na mukha. Nanuntok ako ng tao dahil sa galit, mahinang sabi niya. Tinitigan siya ni Ricardo at mumiti ng bahagya. Ang galit ay parang apoy. Kung hahawakan mo ng mahigpit, ang iyong kamay ang unang masusunog bago pa man masaktan ng apoy ang iba. Natigilan ang binata. Mula noon, madalas na siyang tumutulong kay Ricardo sa hardin. Napansin ng mga gwardiya ang pagbabago. Hindi kailanman gumawa ng gulo si Ricardo. Nagsimula siyang pagkatiwalaan na magbantay sa munting aklatan sa kanilang block. Doon, nagbasa siya ng mga lumang libro tungkol sa kapatawaran at pamilya. Minsan, kinokopya niya ang magagandang pangungusap sa kanyang talaarawan, parang maliliit na dasal para sa kanyang sarili. Isa sa kanyang mga paboritong pangungusap ay nagsasabing, ang taong tunay na nagsisisi ay nagsimula ng maglakad patungo sa kalayaan, kahit na ang kanyang mga paa ay nakakadena pa. Lumipas ang panahon ng hindi namamalayan. Dumating ang taong 2025 na may dalang bagong hangin. Sa dingding ng kanyang selda, nagdrawing si Ricardo ng isang maliit na paru-paro gamit ang itim na uling. Sa tuwing tinitingnan niya ito, naiisip niya ang kanyang anak na 8 taong gulang na ngayon. Siguro, natututo na siyang magbasa, magsulat, at umunawa sa kahulugan ng pagkawala, bulong niya. Nagdasal siya sa kanyang puso, Panginoon, huwag ninyo pong hayaang manahin ng aking anak ang aking galit. Isang hapon, dumating ulit si Warden Santos. Sulat para sa iyo. Sa pagkakataong ito, iba ang sulat sa sobre. Hindi mula sa kanyang ina, kundi mula sa maliit na bata mismo.
Sa isang papel na may drawing ng asul at kahel na paru-paro, nakasulat, "Tatay, gusto ko pong maging mabuting tao para makita kita balang araw." Sabi ni Lola, "Nag-aaral daw po kayong maging mapagpasensya. Gusto ko rin pong matutong magpasensya." Tumulo ang luha ni Ricardo, nabasa ang sulat. Tumingin siya sa langit sa likod ng mga rehas. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, ngumiti siya ng malawak. Isang ngiti hindi dahil sa kalayaan, kundi dahil alam niyang isang bahagi ng kanyang puso ay napatawad na. Nang gabing iyon, nagsulat siya ng sagot. "Anak, ipinagmamalaki ka ni tatay. Huwag kang magmadaling lumaki, ngunit lumaki ka na may payapang puso. Kung balang araw ay makakita ka ng paru-paro sa hardin, iyon ay tanda na ipinagdarasal ka ni tatay. Hindi ko alam kung kailan tayo magkikita, ngunit ang pag-ibig ay hindi kailanman nawawala, nagbabago lang ng anyo." Maingat niyang tinupi ang sulat at ibinigay kay Warden Santos kinaumagahan. "Pakipadala po ito," mahinang sabi niya. Tinapik ni Santos ang kanyang balikat. "Nagtatanim ka ng kabutihan dito, Cardo. Kahit sa lugar na walang araw, kaya mong magpatubo ng liwanag." Lumipas ang mga araw at linggo. Sa maliit na hardin, madalas na may dumadating na paru-paro na dumadapo sa mga bulaklak ng sili. Hindi alam kung saan sila nanggagaling, ngunit sa tuwing nakikita niya sila, nararamdaman ni Ricardo na parang tumatanggap siya ng pagbati mula sa labas. Isang maliwanag na umaga, ang sikat ng araw ay tumago sa siwang ng pader. Nakatayo si Ricardo sa hardin, nilalanghap ang mahalumigmig na hangin, nakatingin sa maliliit na bulaklak na tumutubo. Napagtanto niya na ang tunay na kalayaan ay hindi ang paglabas sa mga pader, kundi ang paglabas mula sa anino ng kasalanan. Dahil sa loob niya, wala ng pader. 12 taon matapos hatulan ng habang buhay na pagkakakulong ang kanyang ama, si Miguel ay isa ng binata. Siya ay 20 taong gulang na, nakatira sa Isabela, kasama ang kanyang lola na puti na ang buhok. Sa mga payapang hapon, pagkatapos ng klase sa kolehiyo, naupo siya sa terasa ng kanilang maliit na bahay, nakatingin sa kulay kahel na langit na dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga puno ng niyog. Mula pagkabata, ang langit ay laging nagpapaalala sa kanyang ama, isang taong, ayon sa sabi, ay nag-aaral maging mabuting tao. Maganda pakinggan ang pangungusap na iyon noon, ngunit habang lumalaki, nagsimulang maramdaman ni Miguel na may itinatago. Madalas magtanong ang kanyang mga kaibigan, "Saan nagtatrabaho ang tatay mo?" At ngingiti lang siya at sasagot ng maikli, "Malayo." Ngunit sa mga tahimik na gabi, ang pag-usisa ay lumalago na parang ligaw na damo. Isang gabi, habang dahan-dahang bumubuhos ang ulan, binuksan niya ang isang lumang laptop na iniwan ng kanyang tiyuhin, at tinipa ang pangalang Ricardo Madrigal Tuguegarao sa search bar. Sa loob ng ilang segundo, ipinakita ng screen ang mga lumang headline ng balita. Truck driver, pinatay ang asawa at kalaguyo, hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Paulit-ulit niyang binasa ang mga pangungusap. Nanginginig ang kanyang mga daliri, mainit ang kanyang mga mata, ang mundo ay parang huminto. Gusto niyang magalit, ngunit sa tuwing naaalala niya ang mga sulat ng kanyang ama, ang malumanay na mga salita na nagpakalma sa kanyang kabataan, ang galit ay nagiging katahimikan. Isinara niya ang laptop, naupo ng matagal sa harap ng bintana, nakatingin sa sariling anino sa salamin. "Kaya ito pala ang itinatago nila sa akin," bulong niya. Hindi siya umiyak, naramdaman lang niya ang kawalan. Na para bang isang bahagi ng kanyang kabataan ay gumuho. Kinaumagahan, kinausap ni Miguel ang kanyang lola. "Lola, alam ko na po ang lahat. Gusto kong pumunta sa Bilibid." Matagal siyang tinitigan ng kanyang lola, mabigat ang paghinga. "Handa ka na bang makita ang katotohanan?" Dahan-dahang tumango si Miguel. Ayaw kong magalit ng hindi nauunawaan. Hinaplos ng lola ang buhok ng kanyang apo. Basa ang kanyang mga mata ngunit nakangiti. "Kung gayon, pumunta ka. Ngunit tandaan mo, marahil ang makikita mo ay hindi ang ama na iyong inaasahan, kundi isang taong nag-aaral na patawarin ang kanyang sarili." Ang biyahe patungong Muntinlupa ay tumagal ng 8 oras sa bus. Sa labas ng bintana, malawak na palayan at asul na langit ang sumasama sa kanya. Naalala ni Miguel ang mga lumang alaala, ang boses ng kanyang ama na kumakanta sa radyo ng truck, ang maliit na manikang paru-paro sa salamin, at ang tawa ng kanyang ina.
Ang mga alaala ay dumating na parang mga aninong hindi mabura, malambot ngunit masakit. Nang hapong iyon, dumating siya sa tarangkahan ng New Bilibid Prison. Tinanong ng gwardiya ang kanyang pagkakakilanlan. Ako po si Miguel, anak ni Ricardo Madrigal, sabi niya na nanginginig ang boses. Tinitigan siya ng gwardiya sandali, pagkatapos ay malumanay na nagsalita, maghintay ka sa visiting area, tatawagin namin siya. Ilang minuto ang lumipas, mula sa likod ng isang bakal na pinto, lumabas ang isang payat na lalaki na may kulay abong buhok, naglalakad ng dahan-dahan ngunit tuwid. Huminto si Ricardo sa harap ng mesa, nakatingin sa binatang nasa kabilang panig. Parang huminto ang oras. Miguel, paraos ngunit mainit ang kanyang boses. Ang laki mo na. Hindi agad makasagot si Miguel. Matagal siyang tumitig, sinusubukang kilalanin ang imahe ng isang ama sa isang estrangherong mukha. Hindi ko po alam ang sasabihin, tay, sabi niya sa wakas. Galit ako pero nangungulila rin. Yumuko si Ricardo, halos pabulong ang boses. May karapatan kang magalit, anak. Ako man ay magagalit kung ako ang nasa lugar mo. Hindi ako humihingi ng tawad, nagpapasalamat lang ako dahil dumating ka. Naupo sila ng magkaharap, nag-usap ng mahina. Ikinuwento ni Ricardo ang kanyang buhay sa bilangguan, ang mga tanim na sili, ang aklatan, at ang mga paru-parong madalas dumapo sa mga bulaklak. Nakikinig si Miguel nang hindi pumuputol. Nang banggitin ng kanyang ama ang mga paru-paro, umiti siya ng bahagya. Naaalala ko po, nag-drawing ako ng paru-paro para sa inyo noon. Tinitigan siya ni Ricardo, basa ang mga mata. Narito pa rin ang mga paru-parong iyon. Tinapik niya ang kanyang dibdib. Sa tuwing nakakakita ako ng isa, alam kong buhay ka pa sa labas. Masyadong mabilis na natapos ang oras ng pagbisita. Nang magsenyas ang gwardiya, tumayo si Miguel. Hindi ko po alam kung kaya kong magpatawad, tay, mahinang sabi niya. Tumango si Ricardo. Hindi kailangan ngayon. Ang pagpapatawad ay parang isang halaman, kailangan ng panahon para lumago. Nagyakapan sila sandali, maikli ngunit puno ng kahulugan. Habang papalabas si Miguel, napansin ng kanyang mga mata ang isang maliit na paru-paro na lumilipad sa pagitan ng mga rehas. Ang mga pakpak nitong asul at kahel ay sumasayaw sa hangin ng hapon. Ilang linggo matapos umuwi sa Isabela, nagsimulang magpunta si Miguel sa likod bahay. Nagtanim siya ng sili at kamatis, tulad ng ikinuwento ng kanyang ama. Tahimik nang humingiti ang kanyang lola sa tuwing nakikita niyang marumi sa lupa ang kanyang apo. Isang hapon, isang asul na paru-paro ang dumapo sa dahon ng isang batang kamatis. Matagal itong tinitigan ni Miguel, ngumiti at mahinang nagsalita, tay, hindi pa po kita kayang patawarin, pero huminto na akong magalit. Nang gabing iyon, isinulat niya ang kanyang unang sulat para sa kanyang ama. Tay, naintindihan ko na po ngayon. Ang buhay ay hindi laging itim at puti. Lahat tayo ay natututo mula sa mga pagkakamali, sa magkakaibang lugar at panahon lamang. Babalik po ako, hindi para magtanong kung bakit, kundi para sabihin na maayos lang ako. Ang sulat ay ipinadala sa bilibid. Ilang araw ang lumipas, binasa ito ni Ricardo sa maliit na hardin ng bilangguan. Sa ilalim ng puno ng sili na namumunga. Umiyak siya ng walang tunog. Alam niya na ang matataas na pader sa paligid niya ay hindi na siya kinukulong dahil ang pader sa pagitan niya at ng kanyang anak ay gumuho na. Nang hapong iyon, mula sa maliit na bintana ng kanyang selda, nakita niya ang isang paru-parong kulay asul at kahel na lumilipad patungo sa kulay kahel na langit. Tinitigan niya ito, umiti at bumulong, salamat, anak. Ngayon alam ko na, kahit ang kasalanan ay maaaring maging isang dasal, kung didiligan ng pagsisisi. At sa Isabela, sa maliit na hardin sa likod bahay, tinitigan ni Miguel ang papalubog na araw, ipinikit ang kanyang mga mata, at naramdaman ang parehong kapayapaan. Dalawang pusong pinaghiwalay ng mga pader at panahon, sa wakas ay natagpuan ang iisang langit. Ang langit kung saan nagtatagpo ang dasal at kasalanan ng hindi nagsusumbatan. 2 taon na ang lumipas mula nang itayo ang maliit na hardin sa likod bahay na iyon. Ang Isabela ngayon ay mas luntian, mas payapa. Si Miguel, na ngayon ay 22 taong gulang at malapit nang magtapos sa kolehiyo, ay laging umuuwi tuwing hapon para alagaan ang hardin na ipinamana ng kanyang ama.
Doon, ang boses ng mga bata na tumatawag sa kanya ay umaalingaungaw. Kuya Miguel, nadiligan na po. May paru-paro na naman. Mumingiti si Miguel, kinukuha ang isang maliit na timba at tinutulungan silang magdilig. Ang ihardin ng paru-paro ay hindi na lamang pag-aari ng kanyang pamilya. Ito ay pag-aari na ng buong barangay. Ang mga matatanda ay naupo sa mga kawayang upuan, nagkukwentuhan habang ninanamnam ang hapon. Samantala, ang mga bata ay natututong magtanim at mag-alaga ng mga bulaklak. Sa pasukan, ang kahoy na karatula na may nakasulat na ang pamana ay hindi ari-arian, kundi magandang kaugalian, ay nagsisimula ng kumupas. Ngunit ang mga salita nito ay nananatiling buhay sa puso ng lahat. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang hardin, nag-iisa si Miguel doon. Tinitingnan niya ang malawak na langit ng Isabela at pinakikinggan ang malayong tunog ng ilog Cagayan. Ang tubig nito ay kumikinang sa di kalayuan, dumadaloy sa mga baryo na parang isang mahabang hininga na may dalang mga alaala. Doon dating nagtatrabaho ang kanyang ama, malapit sa ilog. Minsan, naiisip niya na marahil ang tubig ng ilog na iyon ay minsang humipo sa lupa ng bilangguan sa Muntinlupa, nagdadala ng mensahe mula sa mundo ng kanyang ama patungo sa mundong kanyang inaalagaan ngayon. Isang araw, isang guro mula sa Universidad ni Miguel ang bumisita sa hardin. Pinuri niya ang lugar. Kamangha-mangha ito, Miguel. Pwede ko bang dalhin ang aking mga estudyante dito para matuto? Ngumiti si Miguel. Siyempre po. Kung mas maraming matututong magtanim, mas maraming puso ang magiging payapa. Mula noon, ang hardin ng paru-paro ay naging isang bukas na silid-aralan. Sa gitna ng mga estudyante, may isang binatang nagngangalang Bayani. Nakatayo siya sa gilid ng hardin, nakatingin sa mga bulaklak ng walang ngiti. Matigas ang kanyang mukha, matalas ang boses, madalas na mukhang galit ng walang dahilan. Napansin siya ni Miguel. Isang hapon, lumapit siya at naupo sa tabi niya ng walang imik. Ang lupang inaapakan mo ay dati ring tigang, mahinang sabi niya. Sumulyap si Bayani. Tapos, ngayon, luntian na dahil sa mga taong dati ring galit, ngunit piniling magtanim. Matagal na tinitigan ni Bayani ang lupa, pagkatapos ay mahinang nagtanong. Kung magtatanim ako, mawawala ba ang galit ko? Malumanay siyang tinitigan ni Miguel. Hindi mawawala. Magbabago ng anyo. Maging isang bagay na maaaring lumago araw-araw. Nagsimulang mas madalas na pumunta si Bayani. Tumutulong siya sa pagbubuhat ng lupa, pagdidilig at pagtatanim ng mga bagong punla. Sa kanyang dibdib, isang bagay ang dahan-dahang natutunaw. Isang hapon, sinabi niya, Kuya, galit ako dahil nakakulong ang tatay ko. Kinamumuhian ko siya. Matagal na natahimik si Miguel, pagkatapos ay mahinang sumagot. Ganoon din ang tatay ko. Pero natutunan ko, ang pagkamuhi ay walang pinatutubo. Yumuko si Bayani, nagtubig ang mga mata. Kung ganoon, gusto ko ring matutong magtanim. Mula noon, magkasama silang nagtatrabaho. Dalawang binatang parehong nawalan ng ama, ngunit natagpuan ang pag-asa sa iisang lupa. Kumalat ang balita tungkol sa hardin ng paru-paro. Ang mga komunidad sa mga baybayin ng Ilog Cagayan ay nagsimulang bumisita. Naging inspirasyon sa kanila ang maliit na hardin sa Isabela. Gusto rin naming magkaroon ng ganitong hardin, sabi ng isang ina mula sa Cagayan. Para may magandang lugar na mapaglalaruan ang mga bata sa aming barangay. Naantig si Miguel. Nagsimula siyang tulungan sila isa-isa, naglalakbay gamit ang kanyang lumang motorsiklo, dala ang mga buto at isang karatulang may parehong nakasulat, ang pamana ay hindi ari-arian, kundi magandang kaugalian. Sa kanyang mga paglalakbay, marami siyang nakita, mga tigang na baryo, bitak-bitak na lupa, ngunit pati na rin ang mga taong handang magtulungan. Sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, ikinukwento niya tungkol sa isang ama sa Muntinlupa na nagturo sa kanya na ang pagpapatawad ay maaaring magsimula sa pagtatanim. Hindi niya binabanggit ang pangalan, hindi nagsasalita tungkol sa madilim na nakaraan. Isang pangusap lang ang inuulit niya sa tuwing tatapusin ang isang pagpupulong. Lahat tayo ay nagkakamali, ngunit hindi lahat ay gustong mag-ayos gamit ang sariling mga kamay. Kung ngayon tayo ay magtatanim, pinili na nating magpatawad. Isang hapon, habang pauwi si Miguel mula sa isang maliit na baryo sa tabi ng Ilog Cagayan, huminto siya sa isang mataas na pampang.
Malinaw na nakikita ang ilog. Dahan-dahang dumadaloy ang tubig, sinasalamin ang kulay kahel na liwanag. Sa di kalayuan, isang asul at kahel na paru-paro ang lumipad sa pagitan ng mga talahib, na para bang ginagabayan siya. Naupo siya sa damuhan, binuksan ang lumang talaarawan ng kanyang ama. Sa huling pahina, nakasulat pa rin, kung galit, huwag gantihan ng apoy, kundi ng lupa. Matagal niyang tinitigan ang sulat, pagkatapos ay nagsulat sa ibaba nito. Ang lupang itinuro ni tatay ay naging tahanan na ngayon para sa maraming pusong natututong magpatawad. Habang papalubog ang araw, dumating si Bayani na tumatakbo. Kuya, yung paru-paro, sinundan ako mula sa hardin. Tumawa si Miguel. Baka gusto rin niyang makita ang ilog Cagayan. Nakatayo sila sa pampang ng ilog, nakatingin sa tubig na dahan-dahang dumadaloy. Mahinang nagsalita si Miguel. Tingnan mo, Bayani. Ang ilog na ito ay nagdudugtong sa maraming lugar, pero hindi ito nagdadala ng sama ng loob. Dumadaan lang ito, nagbibigay buhay. Tumango si Bayani. Parang tatay ko, bigla niyang sinabi. Galit pa rin ako, pero baka matututo akong maging tulad ng ilog na ito. Tinapik ni Miguel ang kanyang balikat. Magandang simula iyan. Ang lahat ng pagpapatawad ay nagsisimula sa intensyon. Nang gabing iyon, mahinahon ang ihip ng hangin mula sa ilog. Ang asul at kahel na paru-paro ay dumapo sa isang bato malapit sa kanilang mga paa, pagkatapos ay lumipad patungo sa liwanag ng isang bangka ng mangingisda sa kabilang pampang. Matagal itong tinitigan ni Miguel, pagkatapos ay isinara ng payapa ang talaarawan ng kanyang ama. Sa kanyang puso, alam niyang ang pamana ay nagbago mula sa isang personal na kwento patungo sa isang maliit na kilusan na nagpapagaling sa marami. Ilang buwan ang lumipas, nagsimulang lumitaw ang maliliit na hardin sa kahabaan ng ilog Cagayan, sa Apari, Gataran, at maging sa mga gilid ng Tuguegarao. Sa bawat hardin, may isang simpleng karatulang may parehong nakasulat. Tinawag itong tipamana mula sa Isabela. Sa tuwing dumadaan si Miguel at nakikita ang mga paru-paro doon, ngumingiti siya. Alam niyang nabubuhay ang kanyang ama sa bawat kamay na nagtatanim, sa bawat pusong pumipili ng kapayapaan. Sa huling hapon ng tag-araw, nakatayo si Miguel sa isang maliit na tulay na tumatawid sa ilog. Dahan-dahang dumadaloy ang tubig, dala ang refleksyon ng kulay kahel na langit. Sa kanyang bulsa, ang talaarawan ng kanyang ama ay luma na, ngunit ang laman nito ay nananatiling liwanag. Binuksan niya ang unang pahina, binasa ng mahina para sa kanyang sarili. Kung hindi na kita mayakap, yakapin mo ang langit. Tinitigan niya ang langit sa ibabaw ng ilog Cagayan na dahan-dahang nagiging lila. Tay, bulong niya, nayakap ko na po. Ngayon, ang langit naman ang yumayakap sa akin. Ang langit sa ibabaw ng ilog Cagayan noong hapong iyon ay tila mas malawak. Na para bang iniingatan nito ang mga dasal ng mga dating nagkasakitan na ngayon ay nag-aalagaan sa isa't isa. Dalawang mundo, ang lupa na nagtatanim at ang langit na nagpapatawad, sa wakas ay nag-isa ng walang hangganan.